Kamusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos, isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa medisina. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang, pagpapababangang creatinine at paglilinis ng mga bato, kidneys, gamit ang tatlong ligaw na halaman. Madalas po ninyong naririnig o napapausapan na tuwing umaga pagising, ang pag-inom daw ng isang basong maligamgam na tubig na may kalamansi o ang pagnyuyang ng ilang butil ng hilaw na bawang araw-araw ay makakapaglinis ng lahat ng dumi sa ating mga bato, kidneys, at epektibong magpapababang ng blood sugar. Ngunit ang totoo, may tatlong uri ng ligaw na halaman o damo na tumutubo lang sa tabi nga bakot o sa sulok ng ating nga bakuran napakamura at madalas pangang binubunot at tinatapon ng marami na may kakayahang maklabas ng nga lason sa katawan at tuluyang mapababang ang creatinine level ng 150 beses na mas mabisa kaysa sa bawang at kalamansi. Baka isipin ninyo na nakapagtataka ito kung bakit ang mas simpleng damong ito ay mas magaling pa sa maitinuturing na himalang gamot na madalas purihin ng karamihan. Halina't alamin natin kung bakit may ganitong nakakagulat na katotohanan. Mamaya, ibabahagi ko ng detalyado ang bawat uri ng halaman at ang tamang paraan ng paggamit nito para may record ninyo at magamit agad sa inyong bahay upang maprotektahan ang inyong dalawang bato. Noong nakaraang linggo, may bumisita sa aking klinika si Mang Boy, 68 taong gulang. Si Mang Boy ay may diabetes na sa loob ng halos 12 taon. Sa pang-araw-araw, napakaingat niya, maayos ang kanyang pagdidieta, at uminom enerhe gamot sa tamang oras kaya't napapanatili niyang kontrolado ang kanyang blood sugar. Pero nang araw na iyon nang hawakan niya ang resulta ng kanyang regular na lab test, nakita niyang biglang tumaas sa nakakaalarmang level ang kanyang creatinine. Nanginginig ang mga kamay at nabasag ang boses ni Mang Boy nang tanungin niya ako. Althea, ibig ba nitong sabihin ay malapit na akong mag-dialysis? Narinig ko kasi na kapag mataas ang creatinine, sira na raw ang bato. Saan naman ako kukuha ngang para mag-dialysis habang buhay, doktora? Pakakita sa kanyang matang puno ng paalala, nakaramdam ako nga matinding awa at pakikisimpatya. Ipinakuha ko si Mang Boy ng isang basong maligamgam na tubig at ipinaliwanag ko na sa totulang. Ang mga bato ng isang taong may diabetes ay unti-unti nang humihina mula sa loob matapos ang maraming taon. Nang pagbubuhat ng mataas na blood sugar, dahilan para maipon ang madumi sa loob. Ngunit kung malalaman lang ang tamang paraan ng paglilinis, may pagkakataon pa ring makabawi at gumaling ng kusa ang ating mga bato. Habang naririnig ninyo ito, siguro yan naisip ninyo kung pareho rin ito ngang nararamdaman ninyo tuwing nagpapakuha kayo ngang dugo para sa lab test. Kapag hawak nyo na ang papel, bumibilis ang tibok ng puso at nangingini ang nga tuhod dahil baka may lumabas na namang bagong sakit. Ngayon, humanap tayo ngang banayat ngunit mabisang paraan. Tandaan na tapusin ang videong ito para wala kayong makaligta ang mahalagang detalye. At kung nakikita ninyo ang inyong sarili sa kwento ni Mang Boy, paki-like at mag-subscribe po kayo sa aking channel upang may bahagi natin ang kaalamang ito sa mas maraming tao. Upang maalagaan natin ng tama ang ating sarili, kailangan nating maunawaan kung bakit nakakatakot ang pagtaas ng creatinine at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating buhay. Kapag ang blood sugar sa inyong katawan ay laging mataas sa loob ng maraming taon, ang daloy ng inyong dugo ay lumalapot na parang arnibal. Dahil dito, ang maliliit at marurupok na ukat na nagsisilbing pansala ng dugo sa loob na ating makabato ay matinding napipinsala. Ang ating bato, kidney, ay parang isang water filter na ginamit ng matagal, na puno ng dumi kaya bumabara. Hindi na nito kayang salain ang dugo ng maayos. Kaya ang lason na creatinine na isang uri ng dumi mula sa paggalaw na ating makalamnan ay bumabalik sa ating katawan imbes na may labas papunta sa ihi. Ang resulta ng prosesong ito ay ang unti-unting pagdating ng chronic kidney disease, sakit sa bato. Magsisimula ninyong mapansin ang pamamanas ng katawan, mabigat na pakiramdam sa mukha tuwing umaga pagising at ang pamamaga ng mga kamay at pana kapag pinisil ay matagal bago bumalik sa dati. Kasabay nito ang labis na pagkapagod, pagkahilo at kawalan ng gana sa pagkain. At sa huli, kung hindi maagapan, haharapin ninyo ang tila parusang kamatayan, ang pagpapadialysis 3 beses sa isang linggo, na nakakahalaga ng daan-daang libong piso, na ubos hindi lang sa inyong kalusugan kundi pati na rin sa kabuhayan ng inyong pamilya. Ngunit ang magandang balita, ang ating katawan ay isang kamanghamanghang makinarya. Lagi itong may kakayahang pagalingin at ibalik ang sigla nito kung bibigyan natin ito ang tamang pangangailangan sa pamamagitan ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago araw-araw.
Sa pamamagitan lamang ng padaragda ng 3 ligaw na halaman na ito sa inyong pang-araw-araw na pagkain, binibigyan ninyo ang inyong sariling walis na maglilinis sa lahat ng dumi ng inyong mga bato. Una sa lahat ay ang damong tubig o inata rice paddy herb. Nakakagulat na ang simpleng halamang ito na karaniwang ginagamit lang nga nanay natin bilang pampalasa sa pagluluto ng sinigang na hito o bangus para bumango, ay nagtataglay pala ng napakataas na antas ng compound na flavonoid at coumarin. Ito ay mga makapangyarihang biological active substance na may matinding antioxidant at anti-inflammatory na kakayahan. Nakakatulong itong ibuka o paluwagin ang nga naninikip na ugat ng dugo sa mga bato. Kaya dumadami ang dugong dumadaloy papunta rito upang magbigay ng nutrisyon at buhayin muli ang nga naghihingalong selula ng ating bato. Kapag lumuwa ang nga ugat, tumataas ang presyon ng pagsasala sa ating kidneys na nakatulong upang mabisang mailabas ang creatinine sa katawan. Si Mang Boy, matapos marinig ang payo ko, ay matiyagang pumupunta sa gilid ng kanilang sapa linggo-linggo para manguha ng damong tubig upang inumin na parang tsaa. Ipinagmalaki niya sa akin na mula nang inumin niya ito, gumaan ang pakiramdam ng kanyang katawan at napansin niyang mas malinaw na ang kanyang ihi. Para bang nakaligo at naginhawaan araw-araw ang kanyang 2 bato. Isipin ninyo ang isang mainit na tasa ang tisaa mula sa damong tubig tuwing umaga, ang banayat na amoy nito na umaabot sa inyong ilong. At kapag ininom ninyo ay napakasarap sa katawan habang ang inyong nga bato ay parang nakahinga ng maluwak matapos ang magdama na pagod. Ngunit may isang pagkakamali na madalas gawin ng ating mga kababayan. At ito ay ang nakasanayang pagpapakulo o pagluluto ng labis sa halamang ito sa malakas na apoy. Ang pagpapakulo ng sobrang tagal ay magpapasawata at sisira sa halos lahat ng mahahalagang essential oils at pati na rin sa mga antioxidants na sensitibo sa init. Ang tamang paraan para mapanatili ang buong bisa nito bilang gamot ay kumuha ng humigit kumulang 50 hanggang 70 gramo ng sariwang damong tubig. Tiyaking piliin ang bahagi ng tangkay at murang dahon, hugasan itong mabuti nga ilang beses at ibabat sa tubig na may counting asin upang maalis ang mikrobyo at itlog ng mga parasito dahil ang halamang ito ay tumutubo sa tubig. Pagkatapos, ay blender o dikdikin ito hanggang madurog. Pigain upang makuha ang katas at ihalo sa 150 hanggang 200 ml na maligamgam na tubig. Tuwing umaga, mga 30 minuto pagkatapos mag-almusal, inumin ng dahan-dahan ang basong ito. Ang inuming ito ay lalong mabuti para sa mga may stage 1 o stage 2 na paginang bato at sa mga may diabetes na gustong maiwasan ang komplikasyon. Mayroon ba sa inyong nanonood ngayon ang nakasubo ng uminom ng katas ng halamang ito? Makiwan po kayo ng numerong 1 sa comment section at ibahagi ang inyong karanasan para malaman ko at ng iba pang mga manonood. Kung ang unang halaman ay parang agos ng malinis na tubig na nahuhugas sa mga dumi sa bato, ang ikalawang halaman naman ay nagsisilbing tagapaglinis mula mismo sa pinakmumulan. Ito ay ang kinchay o parsley. Totoong napakagaling ng bawang at kalamansi pagdating sa paglaban sa pamamaga. Walang makakaila diyan. Ngunit kung pausapan ang kakayahang makpahi, natural diuretic, ng napakalakas at ligtas, ang kinchay ang tunay na hari. Ang mekanismo nito ay pinapasigla ang magadaluyan ng bato para palakasin ang pag-ihi, na lumilikha ng matinding pressure upang ang naipong ihi ay mabilis na mailabas, kasama ang malaking halaga ng sobrang creatinine crystals at iba't ibang naipong lason. Dahil sa tiyaga sa papakulo at painom ng tubig ng kinchay, noong nakaraang buwan ay naging napakaluwa ng paihi ni Mang Boy. Malakas na ang daloy ng kanyang ihi, wala ng patingi-tingi o mahapding pag-ihi, at ang pinakamahalaga, hindi na namamanas ang kanyang 2 paa tuwing sasapit ang hapon. Baka isipin ninyo na masyadong siyentipiko at mahirap gawin, ngunit sa totoo lang, mas madali ang pamamaraan kaysa sa inyong inaakala. Kailangan lang ninyong pumunta sa palengke para bumili ng isang bukos ng sariwang kinchay, kumuha ng isang maliit na dakot, hugasan, hiwain, at pakuluan ng banayat sa kalahating litro ng malinis na tubig sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ay salain ang tubig, palamigin ng kaunti, at hatiin sa 2,3 beses na inuman sa buong maghapon ay nakatulong na kayong maipsan ang napakabigat na pasanin ng inyong nga bato. Gayon pa man, ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao kapag naririnig nilang maganda ang kinchay, ay agad silang nagpapakulo ng litro-litrong tubig nito para gawing pamalit sa regular na tubig buong maghapon. Ito ay napakadelikado dahil kapag napasok tayo ng napakaraming pampahinang tuloy-tuloy sa katawan, ang ating 2 bato na mahina na nga ay mapipilitang magtrabaho ng sobra-sobra. Ang walang tigil nitong pakpeha ay makdudulot na mas mabilis na pakbaksak nito. Bukod diyan, bilang doktor ay nais kong magbigay ng malinaw na babala.
Tandaan ninyo na ang tatlong grupo nga tao na ito ay dapat iwasan o kumonsulta munang mabuti sa doktor bago gumamit ng kinchay. Una, ang manggabuntis. Dahil maaari itong magdulo enzi pagilab enzimatris. Pangalawa, ang nga taong umiinom ng resetang gamot na pampay diuretics mula sa doktor upang maiwasan ang dobleng epekto na maaring magdulot ng matinding dehydration. At pangatlo, ang mga taong may kasaysayan na low blood pressure mababa, ang presyon. Lalo na, kapag umiinom kayo ang tubig ng kinchay at bigla kayong nakaramdam ng pakahilo o kapag nakuhaan kayo ang BP at nakitang mas mababa ito kaysa sa normal, iyan ay hudyat na dapat kayong tumigil agad, huwag nang uminom kahit isang lago. May isa pang bagay na bihira banggitin ng iba, para maibali ang sigla ng isang mahinang bato, hindi sapat na umasa lang sa pag-inom ng tubig mula sa mahalaman. Kailangan din nating mabigay ng mga kinakailangang mineral para maitayong muli ang filter nga ating kidneys. At diyan papaso ang ikatlong halaman na tinaguriang tahimik na tagapagligtas ang uray o spiny amaranth. May 80% nga tawang hindi nakakaalam na ang matigas na ugat at tangkay na halamang uray na tumutubo ng ligaw sa mga bakanteng loed bukid ay nagtataglay pala ng napakalaking halaga ng potassium, calcium, at mga espesyal na alkaline compounds. Kapag pumaso ang maito sa ating dugo, ginagampanan nila ang tungkuling ay neutralize ang masobrang asido, lalo na ang uric acid, habang tinutulungan din ang atay liver na ibaba ang creatinine level ng napakabilis at ligtas. Ang dahilan kaya madalas natin itong hindi pinapansin ay simple lang. Tinatawag natin itong damo, matinik, at mahirap kunin. Pero kung pagtitiyagaan lang ninyong hukayin ang ugat at tangkay nito, hugasan ng mabuti para matanggal ang lupa at buhangin, hiwain ng manipis, ibilat sa araw, at araw-araw ay kumuhangang isang maliit na dakot para pakuluan at inumin ang tubig. Mabibigyan ninyo ang inyong nga bato nga matibay na padang proteksyon mula sa loop. Patuloy lang po kayong manood dahil sa susunod na bahagi, ibubunya ko ang isang schedule na pinagsasama-sama ang halos lahat ng benepisyo ng tatlong halamang ito sa pinaka-siyentipikong paraan. Para hindi ninyo makalimutan o malito sa paggamit, ibubuhat ko ito sa isang simpleng routine na madaling sundin. Tandaan ninyo ang golden hours na ito. Sa umaga pagising, kailangan ng katawan natin ng init para mag-umpisa. Uminom ngang kalahating baso ngang maligamgam na katas ngang damong tubig inata, para paliguan nito ang inyong mabato. Pagsapit ng tanghali, kung saan ang katawan ay nag-ipon ng maraming init at kailangan ng matinding paglilinis, isang tasa ng tasa ang kinchay ang tutulong na pabilisin ang proseso ng paglabas ng ihi. At sa wakas, sa malamig na gabi, kailangan niyo lang humigop ng unting pinakuluang tubig mula sa ugat ng uray bago maalas 7 ng gabi. Tandaan po, bago maalas 7, 7 p.m. para maiwasan ang labis na pag-ihi na magiging sanhi ng hindi ninyo pakakatulog sa gabi. May mga nagtatanong sa akin, Dra, Altea, paano kung hindi kaya nga simura ko ang medyo matapang na amoy ng damong tubig o kinchay? May iba pa bang papipilian o dapat baguhin? Ang susunod na bahagi ang sagot na lulutas sa pinakaugat ng problema. Dahil minsan, hindi palaging gamot ang solusyon. Ang ating pang-araw-araw na nakasanayan ang tunay na salarin na pumapatay sa ating nga bato. Kung gayon, ang pagpupuyat ba ay nakakataas ng creatinine? Marami sa ating malolo at lola ang naakala na dahil matanda na sila, ayos lang na kaunti ang tulog na kahiga at nag-i-scroll sa cellphone hanggang alauna o alas 2 ng madaling araw. Napatunayan na sa mga medical na pag-aral na kapag tayo ay kulang sa tulog, ang ating sympathetic nervous system na dapat sanayin nakpapahinga ay napupursang magtrabaho ng husto at naglalabas ng mga stress hormones. Ito ang naktutulak sa ating puso na tumibok ng mabilis, nakpapataas ng blood pressure, at pinipilit ang ating dalawang bato na magtrabaho ng labis para salain ang dugo sa ilalim ng napakatinding presyo upang mapanatili lang tayong buhay. Sa totoo lang po, maraming tao ang gumagawa ng nakakamatay na pagkakamaling ito nang hindi nila namamalayan. Abala kayo sa paghahanap ng magic na gamot. Gumagastos ng malaking pera para bumili ng kung ano-anong supplement tulad ng Lindsay mushroom o cordyceps, samantalang ang mahimbing na tulog na nagsisimula ng alas 10, 10 p.m. ng gabi ang siyang pinakamabisang lunas. Para mapagaling ang inyong kidneys, ito ang oras para kumpunihin ng inyong mga selula ang nga pinsala, siya maghapon. Kung hindi ninyo ititigil ang bisyong pagpupuyat, kahit gaano karaming damong tubig o kinchay pa ang inumin ninyo, mauwilang sa wala ang lahat ng pagod ninyo. Hindi pa po iyan natatapos. Mayroon pang isang nakamamatay na pagkakamali sa pagpapababa ng creatinine na kailangan kong bigyang diin agad.
Maraming may diabetes ang nakukuwento sa klinika ko na dahil sa sobrang takot nila sa komplikasyon sa bato at takot silang mapagalitan ng doktor, pag-uwi nila sa bahay ay tinitiis nilang tanggalin ng tuluyan ang karne at isda at puro gulay at tokwa na lang ang makikita sa kanilang hapagkainan. Ito ay isang napakalaking pagkakamali. Alam ba ninyo na kapag sobra ninyong tinanggal ang protina, nawawalan ng nutrisyon ang katawan para buhayin ang inyong maselula. Dahil dito, napipilitan ang katawan na kainin o tunawin ang sarili nitong mga kalamnan sa inyong mga braso at binti para lang makakuha ng enerhiya para mabuhay. Ang mismong proseso nga mabilis na pagkasira nga kalamnan na iyon ay gumagawa nga pagkarami-raming laysan na creatinine na dumidiretso sa inyong dugo. Kaya pagdating ng test ay lalo pang tumataas ang inyong creatinine kahit wala naman kayong kinakain na kahit anong karne. Pagkarinig niyo nito, malamang ay magpapanik kayo at magtatanong, doktora, kapag kaunti ang kinain, liliit ang kalamnan. Kapag marami naman, masisira ang bato. Ano na lang po ang isusubok ko para mabuhay ng malusok? Ang sikreto rito ay ang matalinong paukain. Dapat nating unahin ang mga plant-based protein mula sa mga buto at nuts, gayon din ang mga madaling tunawin na white meat gaya ng pitso ng manok, istang taniga o bangus. At ang pinakamahalaga ay ang porsyon o sukat. Sa bawat kain, dapat kayong kumain lamang ng karne o isda na kasing laki at kasing kapal ng inyong sariling palat. Iyon ay sapat na. Ngayon, hinihiling ko po na maupo kayo at pakinggan ang pinakamahalagang pagtatapos. Huwag muna ninyong patayin ang video. Kahit na ang tatlong halamang ito damong tubig, kinche at uree na ipinaliwanag ko ay nabibigay ng napakagandang benepisyo para sa inyong mabato. Ngunit bilang isang doktor na gumagamot, obligasyon kong bigyang diin ito. Ang magulay at tradisyonal na halamang gamot na ito ay nagsisilbi. Lamang bilang suporta o dagdag tulong sa proseso ang pagpapagaling upang umayos ang function ng inyong kidneys. Hindi po dapat itigil ngang sinuman ang pag-inom nga iniraristang gamot sa blood sugar, gamot sa diabetes, gamot sa cholesterol, o maintenance sa high blood pressure na ibinigay ng inyong espesyalista pagkatapos kayong surin. Ang sakit na diabetes ay napaka-komplikado. Nangangailangan ito kanluraning medisina, Western medicine, para mapanatiling matatag ang inyong blood sugar ng mabilisan. Kung habang sinusubukan ninyo ang mahalamang ito ay nakaramdam kayo ng kakaibang sintomas tulad ng matinding panghihina, hirap sa pahinga, paninikip ng dibdib, o panlalamig ng makamay at paa, iyon ay isang red warning sign na dapat kayong tumigil kaagad at magpahati sa inyong pamilya sa pinakamalapit na klinika o ospital ng walang pag-aatubili. Huwag ninyong tiisin o hintayin ang himala. Adiyan na tatapos, ngayong araw ay tinalakay natin ang tatlong mahalagang halaman na tumutubo lang sa ating mabakuran na may tatlong malinaw na siyentipikong mekanismo. Nagpapaluwa ngang ugat para maayos ang daloy sa bato, nagpapaihi para maanot ang ngadumi, at nagne-neutralize ang lason para tuluyang ibaba ang creatinine. Sa tatlong halamang ito damong tubig, inata, kinchay, at uray alin sa tingin ninyo ang pinakamadaling hanapin at gamitin sa paligid ninyo. Ay comment lamang po ang numero 1, 2 o 3 sa ibaba para malaman ko. Ang kalusugan nating mga nakatatanda ay sadyang marupo, parang kandila na hinihipan ng hangin. Kaya naman huwag po kayong mag-atubiling i-click ang share button at ibahagi ang videong ito sa Facebook, Viber, o ipadala sa inyong mga kaibigang senior na araw-gabi ay nakikipaglaban sa high blood pressure, diabetes, at pananakit ng kasukasuan. Malay ninyo, ang isang simpleng pag-share ninyo ay makatulong sa kanila upang malaman ang isang simpleng paraan na maprotektahan ang kanilang nga bato sa mismong kanilang tahanan na mababawasan ang pasanin ng kanilang maanak. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagsubaybay sa aking channel. Ako po si Dr. Althea Ramos, ang doktor na kasama ninyo sa landas patungo sa masaya at malusog na buhay. Paalam po at hanggang sa muli.